Good afternoon, my beloved students in San Mateo Municipal College. Today we're going to start the discussion about the cognitive development. This is one of the domains of development of human being. So, before, I already discussed with you in online, no? Through online rather, the physical development. So this is the second domain of development. A child and adolescent has to develop. Yan. So although na-discuss ko na to sa ibang sa ibang year, no, i-record ko to ulit para ano para for the sake of other section. Yan. Para pag magmimita tayo online, magkakaroon tayo ng long quiz. Okay, so let's start with our discussion for today, the introduction to cognitive development. So like what I've said earlier, we already discussed the physical development. So now we are going to the cognitive development. So cognitive development refers to how children and individuals think, learn, understand, and remember over time. So ano daw? Paano daw nagde-develop yung pag-iisip, yung pag-aaral, yung pag-unawa, at saka yung remember sa Tagalog, pag-alala. No? So, it includes the development of mental processes such as perception, attention, reasoning, and decision making. So, para mas madaling tandaan, remember lang yung word na PARD. PARD, P-A-R-D. Perception, attention, reasoning, at saka decision-making processes. So, these, yung major cognitive processes daw, these are the core mental functions that develop and improve over time. So, number one is attention. So, this is the ability to focus on specific information or tasks. So, it is essential for learning. Without attention, we cannot absorb or process new information. So, for example, a child paying attention to a teacher during a lesson. So, importante yan. Lalo na sa mga bata. They need to learn attention. Sa mga preparatory schools, no? Usually sa mga preparatory stage ng mga bata, usually yung attention, napaka-short span. Ang lagi kasi nilang iniisip, kailangan na nilang umuwi sa bahay, nasaan na ba yung susundo sa kanila, something like that. Yeah. So, pag gusto na nilang umuwi, wala na silang pakialam sa sasabihin ng teacher. Kasi gusto na nilang umuwi. Pero as the child grows older, no, they will realize the value of listening to their teachers. So memory, the ability to store, retain, and recall information. Yan. So may dalawang klase, short-term memory, katulad ng, pag sinabing short-term memory, these are the temporary holding. For example, remember a phone number briefly. Yan. So kailangan mo kasi makabisado yung phone number na yon, no? Kasi kailangan mo yung number na yan. O kaya kung basta tawag dito, kasi kailangan mo siyang malaman, no, o makabisado for that specific time, no? Sino ba rito ang nakakaalala pa ng una nilang number? Ako, limot ko na yung una kong number, no? Pero naaalala ko, Globe yung gamit ko na SIM card. Sobrang lumang-luma na. Pero of course, at the course of time, syempre, makakalimutan na natin 'yon. Tulad ko, nakalimutan ko na kung anong phone number ko, yung unang-una kong phone number. Minsan nga, pati pangalan ng estudyante, nalilimutan ko na. Totoo 'yon. No? Kasi syempre, we can, siguro, our mind, no, stores or archives our former memories, no, sa kanyang filing cabinet. So minsan, pag gusto mong alalahanin yung isang bagay, pinoproseso pa ng isipan mo. Maaaring maalala mo, pero matatagalan. Yan. Katulad ng mga
Ngayon, may mga co-teacher ako na nakasama ko ng mga 1, 2 taon dati. Ngayon, halos limot ko na yung mga first name nila. Minsan, naaalala ko na ng apelyido. Minsan, nakalimutan ko na, pati yung itsura ng mukha. No? So, that's short-term memory. So, long-term memory stores knowledge and experiences. Yan. So, crucial for building knowledge over time. Yan. Ayan. So, for example, yung store knowledge and experiences, no, yung long term. Yan. Mahalaga yan, especially sa mga experiences, kunyari sa relationships, no, sa mga life choices, no. Kailangan mo ng mga long term memory para magkaroon ka ng maturity o pagkatuto. Yeah, so this is crucial for building knowledge over time. For example, remembering multiplication table or the plot of the story. Yeah. Next, language. The system of symbols and rules used for communication includes speaking, understanding, reading, and writing. So language is both a tool and product of cognitive development. Yeah. So, yung example daw dito, a child learning new vocabulary and using it in conversation. Kaya nga, it is very crucial for the child, for that particular child, no, to have a wholesome environment. Yan. Because if the child lives with parents who usually curse, no, madadala niya yon. So, madadala niya talaga yon. At makikita niyo sa Facebook, no? There are some children, no? At the very young age, they are cursing. No? Matatas na silang magmura actually. Matatas na sila magmura. Okay. Dahil lang, may estudyante lang ako sandali. Madami pa to. Ha? Wait lang po Ayan. So, sorry for that. No? Ayan. Katulad na sinasabi ko kanina, when a child lives in not so wholesome environment, he or she will develop some negative vocabulary. Kaya nga dapat, pag may anak na kayo, no, sometimes you have to, katulad ko dati, nung bata pa yung anak ko, kahit naririndi na ako, puro mga ABC, 1, 2, 3 ang naririnig ko, pero wala pa rin, no? Kasi kailangan talagang ganun eh. Para lumaki siyang maayos. So, siyempre, sorry for that. So, pang-apat, yung problem solving. So, this is the ability to identify challenges and find solutions. So, involves reasoning, decision-making, and creativity. Develops as children, experiment, makes mistakes, and learn from experience. So, isang magandang halimbawa daw dito ay how to open a puzzle box or solve a math problem. Diba? Yan. So, kaya nga sa mga bata, akala nyo yung mga laruan nila na susuot-suot yung circle, yung square, yung triangle, yung star, doon sa bilog na laruan. Magandang magandang training talaga sa mga bata yon to discern the different shapes, no? So if you notice that the children still not able to discern the different type of shapes, kailangan magkaroon na agad ng intervention doon. Kasi lalaki siyang mahihirapan siya pag tumanda na siya. Okay nyo? Kumbaga parang merong, parang nahihirapan siya na So, punta na po tayo sa mga cognitive theories. Yan. So, una, yung kay Jean Piaget, Cognitive Development Theory. So, Piaget believed that children are active learners who construct knowledge through interacting with their environment. So, tatandaan nyo si Jean Piaget, laging dinidiscuss ito when it comes to education. Kasi mga behavioral psychologists ito, lalo na sa child psychology. Yan, magaling si Piaget.
So Piaget believed that children are active learners who construct knowledge through interacting with their environment. So, interaction daw with their environment. Pero usually solo, no? So he proposed that cognitive development happens in 4 universal stages, each marked by different abilities, ways of thinking. So sabi niya rin, development is sequential, sunod-sunod. So sequential, sunod-sunod. Children must go through each stage in order. So yun yung para sa kanya, no? In order dapat. Hindi pwedeng sabay-sabay, hindi pwedeng may nauuna yung nauhuli at nauhuli yung nauuna. Basta may sequence. So, una yung sensory motor stage. Ito yung from 0 to 2 years old. So the key features here are learning occurs through sensory experiences, seeing, touching, hearing, and physical actions, grasping and sucking. Yan. So kailangan yan ng mga bata, lalo na sa edad na yan, kailangan nila, lalo na yung sucking, no? Grasping. Kasi kailangan nila yan for survival. Alam nyo ba yung isang preterm na bata, pag ipinanganak, yung premature na tawag natin dito. Pero sa medical term, ang tawag nila ay preterm. Ang bata, kapag masyado siyang maagang ipinanganak, hindi siya marunong mag-suck. Hindi siya marunong dumede. Ganon. Kaya kailangan siyang tubuhan, lalagyan siya ng tubo. Pero, yun nga, kung pagtama sa buwan yung paglabas niya, yun, mas sanay na siya sa ganon. At kailangan natin yun, actually, kailangan natin yun for survival. Tapos learning occurs through sensory experiences, seeing, touching, and hearing. Infants begin to understand the objects continue to exist even when they are out of sight. So this is called object permanence. So kaya nga ang nangyayari kahit alam nilang wala yung bola sa tabi, hindi nila nakikita. Alam nila na nandun lang yung bola. So yung ang tawag doon ay object permanence. So hahanapin niya yon. Kasi alam niyang may bola, alam niyang hindi nawawala yon. Mahalaga yon sa bata na matutunan niya. So pangalawa is pre-operational stage. So sa pre-operational stage, children begin to use language and symbols to represent objects and ideas. So symbolic thinking. They show egocentrism, difficulty understanding perspectives other than their own. Yun. So pag sinabing language and symbols, no? So pwedeng to represent. Halimbawa, pag nakakita sila ng hugis heart, oh, heart, yan, pati kulay, ganyan, di ba? Red, purple, yan, blue, yellow, yan, tuturo-turo na nila, alam na, dahan-dahan na nilang nalalaman. Yan, na yung mga bagay na yon, no, they represent, there are word representations for those objects. Yan. Tapos, halimbawa, smile, gano'n, ngingiti siya, gano'n. So, alam na nila yung tinatawag na symbolic thinking. So, kaso nga lang, ipinapakita din nila rito na ang mahalaga lang para sa kanila, no, kumbaga, yung perspective lang nilang nakikita nila. Sa pre-operational stage na to, hindi nila nakikita yung perspective ng iba. Kaya nga, dapat talaga sa stage na ito, magkaroon talaga ng critical na pagbabantay kung sino man ang dapat na magbabantay sa kanya, whether it's parents or teachers. No? Kasi ang teachers, alam nyo naman, in loco parentis yan, di ba? In lieu of the parent, no? Or instead of the parent. Diba? So, ayan. Kailangan magkaroon ng winning process dito when it comes to egocentrism. Kasi kapag masyadong binibi ang bata sa mga taon na ito, hindi siya na-orient na dapat makita niya yung perspective ng iba. Magiging makasarili siya pag matanda na siya. So they lack conservation. Yeah. So the understanding that quantity remains the same even if appearance changes. So sabi nga niya, a child believes a taller glass holds more water, even if both glasses have the same amount. Yan. So, ayan, ano?
So they lack conservation. Okay. So number 3, concrete operational stage from 7 to 11 years old. So children begin to think logically about concrete real-world situations. So pag sinabing concrete, pwedeng nakikita, no? Okay. Saka yung mga abstract din na mga real-world situations. So they understand conservation, reversibility, cause and effect, and can classify objects into categories. Yan. So, dito sa pagkakataon na ito, may isang example. A child knows that if 5 plus 3 is equals to 8, then 8 minus 3 is equals to 5. So, may mga ganyan na silang pag-iisip. So, halimbawa, kapag hinawakan nila, kunyari, alam na nila, kapag hinawakan nila yung apoy, alam nilang mapapaso na sila. So, hindi na nila gagawin yon na katulad ng bata sila. No? Nag-explore sila. Kaya nga dapat sa mga panahong bata sila, kailangan mabantayan sila. Kasi may mga times talaga na may maraming batang nadidisgrasya because of their exploration. Number 4, formal operational stage from 12 plus years. So teenagers develop abstract thinking, no? Yan. Alam na nila yung medyo na-master na nila yung concept ng love, ng compassion, ng piety, ng sadness, happiness, love. Yan. Hypothetical reasoning and problem-solving skills. So, they can think about future possibilities na. So, moral dilemmas and multiple perspectives. So, a teen can consider the debate ethical issues like justice and climate change. So, what are the educational implications of Piaget's theory? So number 1, hands-on learning. Children learn best by doing, using materials, exploring, and discovering. Yun ang para sa kanya, no? So developmentally appropriate tasks. Teach based on the teacher's cognitive stage. Don't expect abstract reasoning from a 5-year-old. Yan. Huwag mong tanongin siya tungkol sa justice. Hindi nila masasagot yun. Huwag ipilit. Kayong mga pre-service teachers, lalo na't elementary ang tuturuan nyo. Number 3, encourage exploration. So give time and space for children to ask questions, make mistakes, and solve problems on their own. Yan. So, yun para magkaroon sila ng, matuto rin sila sa sarili nila. So ito na naman tayo kay Lev Vygotsky, sociocultural theory. So Vygotsky believed that learning happens through social interaction. Children learns best when they interact with more knowledgeable others like teachers, parents, or peers. Yan. So, yun yung paniniwala niya. Na mas matututo ang mga bata kapag may kasama siyang iba na mas nakakaalam sa kanya. He also emphasized the importance of culture and language. So, saying that the child's development is influenced by the cultural tools like language they use to communicate and think. Yan. Kaya nga, importante talaga yung culture and language. No? Actually, sa subject nga na MBT, MTB, Mother Tongue-Based Multi-Language Education, nabanggit din itong si Lev Vygotsky. Kasi nga, kapag ang bata daw, natuto na siya sa mga wika, yun na yung magiging inner thought niya eh. Kung usually yung mother tongue niya, yun na yung magiging inner thought niya. Yan, pwedeng iproseso niya sa sarili niya sa language na yun. So, this is one of yung zone of proximal development is one of the Vygotsky's key ideas. So, it refers to the difference between what a learner can do on their own and what they can do with help. For example, a child might not be able to solve a puzzle alone, but can do it with guidance. Yan. Guidance lang, hindi yung aagawin mo sa kanya yung gagawin niya. Yan, iaabot mo lang, tapos kunyari yung puzzle, iikot-ikot mo para maipakita mo sa kanya kung paano isusuot. This in-between space is the ZPD, where real learning takes place with the help of others. So over time, with support, the learner becomes more independent. Yan, tatandaan yan, So, bali, dahan-dahan lang siyang ginaguide, kaya may tawag nga dito yung scaffolding.
Yan. Scaffolding ang tawag yan. So kung halimbawa, nag-aano kayo, no? Yung sa simento, di ba? Nasabi ko na sa inyo to eh, na magtatayo kayo ng poste. So bago nyo yun, na pag binuhusan nyo lang yun ng semento lang, tapos walang kahoy sa gilid, wala yun, babagsak lang yung semento na yun. Ngayon, lalagyan mo siya ng parang scaffold. Yun, suporta, parang suporta muna. Ngayon, bubuhos doon, kukurba tawag dito, yung semento according sa hugis nung ibinalot nyo. Tapos, patitigasin yon. Kapag matigas na, pwede nang tanggalin yung nakalagay na kahoy. So, ganun din daw sa language, no? So, halimbawa, means giving temporary help or support to a learner like hints, questions, or demonstrations until they can do the task alone. Yan. So, tanong-tanong lang. No? So, teachers or peers might provide scaffolding during a lesson. So, doon nga sa binigay kong halimbawa sa mother tongue na subject, ganito po. Di ba? So, para matutunan niya yung, di ba, Bisaya siya, no? So, para matutunan niya yung Tagalog, kailangan munang, medyo, kunyari, na-master niya na yung Bisaya, no? Ngayon, dahan-dahan niyang ipapakita yung Tagalog lang, yung Filipino language, through songs. Yan, through songs. Through symbols din, no? Kaya nga, halimbawa, may picture ng aso, pero kung dati nag-aaral sila ng mother tongue, ang nakalagay doon, iro, no? Tas pusa, iring. Yan. Pati numbering, di ba? Usa, duha, tulo, upat, di ba? Tapos, ngayon, pag sa Filipino na, same image ang pwedeng ipakita. Pero ang nakasulat na, yung Filipino language. Tapos may kasama pang minsang English yun sa iba. So, yun yung scaffolding. Dahan-dahan siyang ino-orient sa language na yon. So, Vygotsky also said that language is critical for thinking. We learn by talking, listening, and engaging in conversation. So, ayun nga yung sinasabi ko kanina, we use inner speech, talking to ourselves in our heads to think and solve problems. Minsan, magtatanong ka sa sarili mo, nagugutom na ako, ano bang kakainin ko? That's the power of language, no? Through our mind. No? Kasi kaya na nating iproseso yung gusto natin sabihin sa sarili sa pamamagitan ng language na ginagamit mo. So this is the simple comparison of Vygotsky's theory versus Piaget. So sa aspect, no, sa how learning happens, naniniwala si Jean Piaget sa individual discovery. Si Lev Vygotsky naman through social interaction. Sa role of others, learning happens mostly by exploring alone. Kay Lev Vygotsky naman, naniniwala siya na learning is helped by others. Sa emphasis naman, ang emphasis dito ay stages of development. That's the natural stages of development. And the usual. Kay Lev Vygotsky naman is the cultural and social context. So active learner, yes and yes. Yan. Sino ba ang dapat na gamitin sa kanilang dalawa? Bahala kayo kung sinong gagamitin nyo. Pero siyempre, iba pinagsasabayan. So information processing theory. So this theory compares the mind to a computer. So it takes in information, processes it, stores it, and retrieves it when needed. So parang ganoon, katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Sa short-term memory, di ba? Yung number ng cellphone. So parang meron tayong yung random access memory sa natin, sa utak natin, na kapag kailangan natin na maalala yung isang bagay, naalala natin. So, kaso mahina kami dito mga lalaki, sa totoo lang eh.
Kaya nga minsan, madaming mga lalaki ang naaway na ng kanilang mga asawa o ng mga girlfriend dahil nakalimutan yung mansari, no? May mga ganyang instances, no? Nakalimutan yung mansari, mansari pala nila, tapos, ano, wala, nakalimutan. Pero, ang nakakatawa sa, lalo na sa mga, sa ibang tao, no? Na may iba silang, yung mga ganung bagay, hindi nila naaalala. Pero may mga bagay sila na naaalala nila kahit, ano, ah, lalo na pag, yung sobrang malala, no? Yan. Nakakuha nyo? Ako nga, parang naaalala ko pa nga na kailan kami huling nag-usap nung ex-girlfriend ko na matino. March 17, 2009. Oh, di ba? Naaalala ko. Yung date, di ba? March 17, 2009. Pagkatapos nun, hindi na kami nag-usap. Yun. Naalala ko yun kasi parang sometimes siguro yung trauma, pwedeng yung trauma or yun yung mga bagay na nagbigay ng sakit sa'yo. Something like that. Yan. Yan. Pero birthday ng mga kapatid ko, minsan nalilito pa ako, ano bang birthday na itong pangatlo kong kapatid sa pangalawa. Minsan kasi magkakalapit lang eh. Yung isa, August 29, ano ba, 29 ba? 29 ba o 28? Basta August yun. O yun, tignan mo, nakalimutan ko pa yun. Isa August 31, tapos ako September 2. So, it focuses on how children pay attention, remember things, and use mental strategies to learn more effectively. Yan. Kasi hindi naman, katulad ng sinasabi ko kanina, we cannot learn, we must not remember all the things at once, di ba? Nakakabaliw yun, di ba? Paano if you are always remembering your past trauma? Paano if you're always remembering all of the sadness, no, that you've experienced? Paano if you if you always remember all the humiliation that you have experienced in your life? Minsan nga kapag may naaalala tayo na parang nakakahiya na bahagi ng buhay natin, parang nakaka-cringe, di ba? Something like that. Yan. Para magkaroon ng, siyempre, pag naka-store yung ibang memories natin, we can gain new knowledge and we can learn more effectively. So, sa memory structures, merong 3 parts, no? 3 main parts: sensory memory, sa theory na to, no? Sensory memory briefly holds all the information from your senses. What you see, hear, etc. Yan. Lasts only a few seconds unless you pay attention to it. So, ganun lang yun. So, may nakita kang, kunyari ikaw, lalaki, may nakita kang magandang babae sa daanan. Magagandahan ka sa kanya. Di ba? Pero maya-maya, makakalimutan mo na yung itsura niya. Nakuha nyo? Makakalimutan mo na talaga, maaaring makalimutan mo na agad yung itsura niya. Yun. Kasi, it lasts few seconds. Pero sabi nga nila, kapag nananaginip ka daw, tapos may nakita kang mga random people sa panaginip mo, sabi nila, this might be real people na nakasalamuha mo o nabasa mo sa dyaryo, napanood mo sa TV, na-browse mo sa internet. Pag meron daw random sa panaginip mo. Basta pinuproseso ng utak mo yun. So working memory, also called the short-term memory, ayan no? Actively think about information, limited amount of information for a short time, 5 to 9 items, no? So doing a math problem in your head, no? Yan. Saka halimbawa, pag may kakabisado ka ng kailangan mo mag-exam, di ba? Nakakatawa nga kasi tinatanong kami ng co-teacher namin kahapon, ano daw yung mga batas sa ganito. Hindi ko na matandaan, no? Kasi ang dami. Di ba? Ang dami-dami mga batas, no? More than 12,000 na ata ang batas sa Pilipinas. Ewan ko ilan na. 12,000 o 13,000, no? And we don't have the capacity, no? Mental capacity to memorize all of that all the time. Yun. Kaya nga, naka-archive na yon, o minsan talagang makakalimutan mo na, kumbaga itatapon na ng memory mo, lalo na kung yung mga memory na yon, hindi mo siya palaging ginagamit.
Sumunod naman ang long-term memory. So this is stores information permanently. So like a library of everything you know. The more you use and organize information, the easier it is to retrieve. Yan. So siguro sa pagtuturo, ano ba yung mga itinuturo ko, no? Kung ano yung mga madalas ko ituro, halimbawa philosophy, mas madali ko maproseso ang mga bagay-bagay kasi yun yung madalas kong ginagamit, no? Pero kunyari, minsan isang beses nagsab ako sa isang teacher dati dito, no? Physics ang tinuro ko. Pero yung simple lang. Naituro ko naman siya ng maayos. Pero ngayon nga, hindi ko na matandaan kung ano yung itinuro ko na yun. Nakuha niyo ba? Hindi ko na matandaan kung ano yung itinuro ko na yun. Basta promise. So, gradual development, as children grow, their information processing improves. Sandali lang po So, balik muna. Popost ko lang sandali. Ayun, so let's continue, no? Gradual development, as the children grow, their information processing improves. Yan, so attention span gets longer, memory gets stronger, thinking becomes faster and more efficient. Yan. So, kaya kayong mga pre-service teachers, no, napakahalaga, no? Napakahalaga ng inyong role as elementary school teachers. Excuse lang po. As elementary school teachers kasi siyempre mas magaling ang teacher sa elementary. Mas magaling ang teacher sa elementary, mas mataas ang foundation ng mas malakas ang foundation ng pag-aaral ng mga bata. So, ayun, pasensya na po. Using strategies like rehearsal, summarizing, or chunking information and practicing tasks can help them learn better over time. So, talaga yan. Kaya nga, inuulit ko, napakahalaga ng role ng mga elementary school teacher para mas magkaroon ng malakas na foundation ang isang mag-aaral, isang pupil. Yan. Punta naman tayo kay Jerome Bruner's theory. Yan. So, ito si Jerome Bruner, no? Parang American parang behavioral psychologist din siya. So, Bruner believed that learning is active and constructive, and the students learn best when they discover ideas for themselves rather than just being told. Yun. Yun ang sabi niya, no? Mas madali daw na mas maganda daw ang pagkatuto kapag sila yung nakakahanap o nakaka-discover ng mga pagkatuto na yon. Kaya nga, usually, kapag magtuturo tayo, especially sa valuing, hindi dapat sinasabi ng teacher na, dapat maging mabait kayo, dapat maging masunurin kayo sa mga magulang, hindi ganon. Dapat, at the course of the instruction or the teaching, no, kailangan sila mismo makarealize na sila mismo yung makarealize noon out of the context. Ayun po. So, discovery learning. So, this approach by Jerome Bruner encourages learners to explore, ask questions, and solve problems. So, students build their own understanding by connecting new knowledge to what they already know. Yan. So, usually, mga bata pa lang may mga pagkatuto na yan. Kaso nga lang, pagdating na sa academe, no, sa pagtuturo, mas naliliwanagan sila sa mga konsepto, sa mga teorya at saka aplikasyon na madalas na nilang ginagawa. So, yun yung discovery learning. So, teachers guide the learning process but do not simply give answer. For example, instead of telling students a math formula, let them explore patterns and find it themselves. Yun. So, lalo na sa mga bata, no, mahalaga ito, no? Kaya nga madalas
gumagamit tayo ng mga images, no? Halimbawa, mansanas, ganyan. Para matuto yung mga bata ng dahan-dahang matuto ang mga estudyante ng mga ah, komplikadong computation sa math. So, Brunner suggested that any subject can be taught to any child at any stage as long as it's presented at the right level. So, in the spiral curriculum, topics are revisited multiple times, each time at a deeper or more complex level. So, sa ibang school, halimbawa sa school namin, gumagamit kami ng spiraling method, no? Kahit sa K to 12, lalo na yung science, no? Kung mapapansin nyo, di ba, sa mga grades 7, 8, 9, 10, yan, nung nag-aaral pa kayo, tinuturo na yung biology, chemistry, physics, tsaka general science from grade 7. Pero, yung mga topics nito, pataas ng pataas yung level, habang tumataas din yung level ng bata. So, ganun din sa mga ibang subjects, halimbawa sa araling panlipunan. So, halimbawa, ang sinasabi na sa mga grade 3 ang tungkol sa pag-alaga ng kalikasan. Pero pagdating sa grade 10, yan, tinatalakay na yung tungkol sa climate change. Ibig sabihin, pinapakita na yung mga problema, yung mga posibleng solusyon tungkol sa climate change. So, pag-aalaga pa rin siya sa kapaligiran, pero mas mataas na yung level. Kakaintindihan po ba tayo? Ayan. So, this helps reinforce learning and building a stronger understanding over time. So, for example, learning about fractions in grade 2, then returning to it with more complexity in grades 4 and 6. So, ganun yung sistema, no? Habang papatagal ng papatagal, habang papataas yung level ng isang pupil o isang student, mas nagiging complex na rin. At the same time, kapag may complexity na yung kaalaman ng isang pupil sa isang lesson, bawa high school na siya, no? Grade 7 na siya, hindi na natin dapat ibalik yung basics na itinuro. Kaya nga, halimbawa, magtatanong kayo what is the sign for addition? A plus B minus C, B plus sign, A plus sign, B minus sign, yan. C, X, and yun, nakukuha nyo? Hindi na yun hindi na pang high school yun. No? At may mga times na yung teacher nagkakamali tungkol doon. Kahit ako, ang tagal ko na nagturo, there was a time na ibinalik sa akin ng assistant principal ko yung exam na ginawa ko. Kasi yung nagawa kong type of exam, pambata. Pambata talaga. So, bilugan ang mga So, hindi, sir, pakibago to. Kasi pambata na to. Pang grade 1, pang elementary itong ginawa mong exam. Mga grade 10 na yun. 4th year. During that time, 4th year. Yan, sandali lang po Yan. So, scaffolding for understanding. Brunner adopted the idea of scaffolding from Vygotsky. So, kanino na raw kinuha? Kay Vygotsky. So, scaffolding means providing temporary support. Nasabi ko na yan kanina. No? As learner become more capable, the support is gradually removed, encouraging independence. Pero, yun nga, scaffolding for understanding to. So, hindi lang ito basta sa language. Katulad nung katulad nung proponent, yung pinopropose ni Vygotsky. So, siguro, more on education na itong part na to. Ngayon, punta naman tayo kay Gardner's multiple intelligence. Yan. So, kay Gardner, ayon sa kanya, no, isa siyang psychologist and professor from Harvard University,
propose that intelligence is not just thinking like the IQ, but actually comes in many different forms. So multifaceted nga. So instead of thinking there's only one way to be smart, Gardner said that there are 8 types of intelligence and each person has a unique mix of them. Yon. So, 8 types of intelligence. So, hindi na yung academics lang. So, ayan. Ayan si Howard Gardner. Isa siyang American developmental psychologist. So, ito po ang multiple intelligence according kay Gardner. So, may linguistic. So, itong may magaling sa linguistic, no? Sa language. So, magaling siyang gumamit ng mga words. So, magaling siyang magbasa, magsulat ng essay, halimbawa yung bata. Magaling din siya magkwento kasi nga linguistic yung kanyang intelligence. So, may mga mapapansin kayo na ganyan, no? Mga kaklase nyo na magaling mag-essay. Ako, I had a student before in UMS, no? Napakahaba niyang sumagot ng essay. Comprehensive. Kasi yun talaga ang gusto niya eh. Minsan nga pinipigilan ko na, tama na yan. Huwag na masyadong mahaba yung ano mo. Naintindihan ko naman, no? Sumunod, logical, mathematical, reasoning and problem solving. Magaling sa math, sa logic, at saka sa patterns. May mga bata, syempre, na magaling sa logic. Halimbawa, yung mga sumasagot ng mga sudoku, ganyan. Yung magaling sa syllogism, magaling sumagot ng pattern sa mga exam. Pero, pwedeng magaling din sila sa math. No? Ako, kaya kong sumagot ng logic at saka patterns eh. Pero sa math, ako, bobo talaga ako dyan. Sobrang hina ko when it comes to mathematics. So, sumunod naman ay spatial. So, visualizing in 3D. So, magaling dito sa arts, designs, at saka sa maps. Spatial, space, no? Visualizing in 3D. Yan. Yan. May mga magagaling talaga sa, yan, magagaling mag-design, magagaling mag-drawing, yan. Bodily kinesthetic, no? Using the body skillfully, yan. May mga magagaling sumayaw. May magagaling umarte, may magagaling sa sports. Yan. Yan yung talino nila, bodily kinesthetic. Tatandaan nyo to, ha? Sumunod ay musical. So, understanding sounds and rhythms. Yun. Ito yung mga magagaling kumanta, magagaling tumugtog ng mga instruments katulad ng piano, ng gitara, ng violin, flute, something like that. Yan. At alam nila na halimbawa, may mga magagaling pa talaga yung pag narinig nila yung kumakanta, no, kaya nilang tonohan, no? Sifra ang tawag nila doon eh. Sinisifra nila. Habang kumakanta yung kaya na nilang tugtugan ng gitara o piano. So, interpersonal, relating well to others. So, magaling to sa communication at saka sa teamwork. So, usually, magaling sila sa, pwedeng magaling sila mag-lead ng mga groupmates. Sila yung madalas sa leader sa mga gawain. Pag interpersonal naman, understanding yourself. So, magaling ito sa mga taong ito ay magaling sa self-reflection, nakikilala niya yung sarili niya, at saka yung goal setting. So, meron siyang goal para sa kanyang sarili. At huli ay ang mga naturalistic intelligence. No? May kinalaman sa nature, of course. So, magaling siya sa animals, sa plants, at saka sa ecosystems. Sa social media, so, bibigyan ko kayo ng maghanap kayo sa social media ng tig-iisa niyan. Yan na. Yan ang isang assignment nyo, no? Maglalagay kayo sa social media ng mga pictures ng Pero bago kayo magpasa, magpapagawa ako para magkaroon tayo ng matinong format kasi yung iba naglolong screenshot lang sa Google Classroom. Yung iba basta magulo. So gagawa tayo ng format ng submission from now on. Yun. So, yun, naturalistic. Kaya pipili kayo o maghahanap kayo sa social media ng mga magagaling dito. Yung mga social media influencer na magaling sa linguistic, sa logical, mathematical, spatial,
bodily kinesthetic, musical, interpersonal, intrapersonal, at naturalistic. Yan. So teacher who use Gardner theory inside the classroom use music, group work, movement, nature, and art to support learning. So marami. Differentiated, ibig sabihin. Nakuha nyo? Differentiated yung instruction. Dito papasok yung tinatawag na differentiated instruction. Yan. So, pasensya na, teka lang, tatakpan ko lang yung medyo nasisilaw na ako dito sa ilaw. Pasensya na po Sa ilaw ng Ayan. Wait lang po. Ayan. Ayan. Yeah. So, help students discover their own strengths. So, ano daw? Ayun, makikita nila, no, kung differentiated yung instruction, mas makikita ng teacher kung ano yung galing ng isang bata and make learning more personalized and inclusive. Kaya nga, ngayon, hindi mo na pwedeng sabihin na mahina yung isang tao dahil mahina siya sa math. Maraming mahina sa math na magaling sa history o magaling sa science, yan, biology. May mga ganon. May mga ganong tao. At kung babalikan nga natin, no, pwedeng alin man dito, halimbawa, may magaling sa musical, may magaling sa intrapersonal, something like that. No? Ngayon, kung magaling siya sa lahat na ito, well-rounded individual siya. Yan. Diba? Mahilig sa sports, no? Ito yung mga A-class student, no? Magaling basta matalino, mahilig sa sports, mahilig sa student council, something like that. So, teachers, siguro, yung Ziegler's overlapping wave theory ay didiscuss ko na sa susunod na video para hindi kayo ma-overwhelm kasi 47 minutes na so. Medyo, alam ko, pag mahaba, medyo na-overwhelm na kayo. So, yun lang, yun lang yung part 1 ng ng lesson na ito. So, maraming salamat at good day sa ating lahat.